Magandang araw mga manay and welcome po sa aking kusina. Ngayong araw po, samahan niyo ako dahil magtuturo tayo ng kakanin recipe na madali lang pong sundan. At hindi lang sa madaling sundan, masarap, maliit lang ang kapital na kailangan natin dito at madaling ibenta dahil ang Pinoy mahilig sa kakanin. Napakasimple lang ng sangkap nito kaya sa ating mga viewers na naghahanap ng simpleng recipe na pwedeng pagkakitaan ay eto na po yon. Bali, nandito na yung mga kailangan nating sangkap. Unang-una, meron tayo ritong 4 cups ng giniling na bigas. Then, hahaluan natin to ng 1 cup ng glutinous rice flour o giniling na malagkit na bigas. Mga manay, madali lang tong hanapin ha. Meron yan sa palengke. At dito, may nakaredy na tayo na 1 liter ng gata ng niyog. Pinaghalo ko na yung una at pangalawang piga. Then, gagamit tayo dito ng ubi flavorade. Gamit ko ay Bakersfield para tipid ang ating mga sangkap. Then, meron tayo ritong 1 3/4 cup ng brown sugar at meron tayo ritong tostadong sesame seeds. Ito yung natira ko dun sa ating palitaw kaya pwede pa natin yan gamitin. So, dito sa ating recipe, magdadagdag ako mamaya ng gata dahil pinabibili ko pa dahil kinulang ako mga manay. So, ang gagawin muna natin, paghahaluin natin yung ating mga sangkap. Unahin ko rito yung gata ng niyog na may kasama ng pangalawang piga. Then, lalagyan natin to ng ubi flavorade. Ayan, na 2 tablespoons ang aking nilagay. So, dito mga manay sa ating recipe, disclaimer lamang po, ito po ay pangmasang timpla. Nilagay na natin yung brown sugar, tutunawin muna natin ang asukal. So, bago nyo ilagay ang inyong powder na bigas at powder na malagkit na bigas, kailangan matunaw ang asukal. So, dito pinaghalo ko na yan, yung ating rice flour and yung glutinous rice flour. Saka natin to hahaluin. Nakapatay po yung aking kalan ha, hindi pa po yan nakabukas. Kailangan po mahalo muna natin ang mga sangkap bago natin bubuksan yung kalan kasi may tendency po na magbuo-buo yung ating mga harina na bigas at giniling na malagkit na bigas kapag binuksan kagad natin ang apoy, may hirapan tayong maghalo. Kaya kailangan matunaw muna natin itong ating mga rice flour and glutinous rice flour. Sa mga magtatanong, mga manay, available po ito sa mga palengke, grocery, magtanong lang kayo. Then kapag tunaw na, saka natin bubuksan ang kalan sa katamtamang apoy at continuous po ang paghalo. Bali, ito nga po palang aking itinuturo sa inyo. Ito yung pangmasang timpla, yung nabibili natin sa mga naglalako ng kakanin. So, hindi siya purong malagkit, may halo siyang giniling na bigas. Mas maliit ang costing neto dahil hindi tayo gumamit ng real ube halaya. Naglagay lang tayo ng flavorade. So, dito, habang hinahalo natin yan, mga 3 minutes to 4 minutes, makikita nyo magbubuo-buo na. Ayan, no, nakikita nyo yan. So, huwag kayo mabahala. Continuous lamang po ang paghalo dahil yan po ay lalapot ng lalapot at bibigat po ang ating pagluluto. Kaya wag nyo pong iiwanan ha dahil masusunog po yan at hindi magiging pantay ang pagkakaluto ng ating malagkit at ating bigas kapag ganon. So, continuous ang paghalo. Masakit nga lang po sa braso neto mga manay. So, etong ating recipe, napakaliit lang ng costing neto. Kaya dun sa ating mga viewers dyan na naghahanap ngayon ng pangnegosyo na maliit ang kapital, madaling sundan, bagay na bagay po ito. At ang kagandahan din kung gagamit kayo, kung meron kayong non-stick pan, mas mainam yun ang ating gamitin kapag nagluluto tayo neto. Kasi ang kagandahan sa non-stick pan, hindi dumidikit. Alam mo yung nas-scrape natin lahat yung ating niluluto. So, walang nasasayang na kakanin. Ayan, nakikita niya walang dumidikit, 'di ba? Mas maganda yung paghalo ko. So, ito po talagang ginagamit ko kapag nagluluto ako ng mga malagkit para po talagang walang dumidikit. So, pag ganito na, halo lang tayo ng halo, mas lalong wag niyo pong iiwanan mga manay kapag ganito na ha kasi ito po ay may tendency na masunog kaya kailangan haluin po talaga natin ng haluin. Masakit po sa braso pero worth it naman kapag natapos ninyo. So, haluin lang natin to, lutuin natin sa katamtamang apoy. Then, mamaya po, maghahalo ako rito or magdadagdag ako ng gata. So, 1 cup ng gata yung aking ilalagay ulit dito para po maluto siya ng maayos. Kasi ito ay hilaw pa to mga manay, hindi pa po ito luto. Then, makalipas ang 20 minutes na aking paghahalo, eto na, naglagay na ako ng 1 cup ng gata. Yun po ay pinaghalo rin na unang piga at pangalawang piga ha. So, hahaluin ulit natin yan hanggang sa masipsip ng ating kakanin itong ating gata na nilagay. Ayan.
So disclaimer lamang po sa mga manonood dyan na alam ko meron mga magsasalita dyan na sana real halayan na lang yung nilagay para walang mga pakulay. Sa totoo lang po, pag pangmasang timpla, ganito po yung ating mga nabibili na nilalako sa labas. Pero ang kagandahan po sa ating gamit na ube flavorade, malalasahan mo ang real ube halaya, maaamoy mo yung aroma na real ube, at talagang napakasarap para sa ating kakanin. So, konti lang yung ilalagay mo pero napakaganda na ng kulay. 2 tablespoon lang yung ating nilagay dito na flavorade, nakita nyo, di ba? At kung mapapansin nyo rin, nasipsip na ng ating kakanin yung gata na ating nilagay. So, ang gagawin po natin, haluin pa rin to ng haluin. Ito, kailangan 2 braso na yung inyong talagang panlaban, matigas na kamay na hahawakan yung ating 2 sandok para po kuminis itong ating kakanin. So, ang kailangan natin yan ay mapakinis at once na nakikita ninyo na kumikintab na siya mula sa ating gata na nilagay, ayun po ay luto na. Pwede nyo naman yan tikman pwede kayong kumuha dyan ng konti para malasahan ninyo kung may gaspang pa, hilaw pa yon, konting luto pa. Ngayon kapag tingin nyo ay talagang napaka-smooth na, ayun ay luto na. So, madaling-madali lang din naman po itong sundan, itong ating recipe, kaya hindi kayo mahihirapan lutuin. Then, makalipas nga po ang ilang minuto, nakita nyo, kumikintab na siya. Kapag ganito na mga manay, ito po ay luto na. Ayan, so kukuha tayo at ilalapit ko sa inyo ng malapitan para makita ninyo ng maigi. Pero kitang-kita naman, Ayan, So, hinahalo-halo ko pa to para talaga namang makunat-kunat. Pero hindi siya totally mga manay yung sobrang kunat gaya ng ginagawa ko sa ating sapin-sapin at yung ating kalamay. Kasi ito, mas marami yung halo ng ating giniling na bigas. Kaya ito, hindi siya ganun kakunat. Okay? Ayan. Then, luto na po ito. Dahil kita nyo, napakakintab na. Sakto na yung pagkakaluto. Naluto natin siya ng 35 minutes. Then, pwede na natin tong ilipat sa ating bilao na may sapin na dahon ng saging. So, dahan-dahan po ang paglipat Yan ang kagandahan kapag non-stick pan mga manay Wala talagang dumidikit as in malinis yung ating pan na pinaglutuan. Ilalagay ko na lamang po sa aking description box sa baba yung aking pan na ginagamit. Lagi po kasing tinatanong ninyo kung saan ko yun binili. Lalagay ko na lamang po para pwede nyo pong subukan. Quality po talaga yun mga manay. So, pagkatapos ko mailagay sa ating bilao, napantay na natin, ilalagay na natin yung sesame seeds na tinusta ko. Natira to sa ating palitaw. Syempre para hindi sayang at hindi na tayo gumamit ng latik, mas mura yung ipantatoppings natin yung ating sesame seed. So isang diskarte mga manay kasi alam naman natin, pag ganitong mga buwan, nagmamahal po ang mga niyog. Kaya kailangan paganahin natin ang ating diskarte na makatipid tayo pero makakagawa pa rin tayo ng quality na kakanin na pwede nating ibenta sa ating mga customer. Then once na okay na, pwede na natin tong ikat sa laki na nais natin. Itong size na to ay size 12 yung ating bilao. Pero sa totoo po mga manay, itong aking nilagay na kakanin, kakasya po ito sa size 14. Dahil makapal to, makapal yung ating kakanin. Size 14 po talaga kakasya to. Kaya kung lulutuin nyo to at ipang nenegosyo nyo, size 14 na bilao po ang inyong bibilhin. At eto na nga po mga manay, tapos na ang ating kakanin. Ang tawag ko rito ay pangmasang ube kalamay kasi yung ating ginamit na mga sangkap ay hindi mahirap hanapin. Napakasimple lang at napakaliit lang din ang costing neto. Kaya naman pwede nyo tong subukan na pagkakitaan, pwedeng pangregalo, pwedeng pambenta at siguradong magugustuhan po ng inyong pamilya. Kaya naman tara po, kain po tayo. At para naman po sa ating costing, dito po sa aking mga sangkap na nagamit, ay gumastos lang po ako ng 193 pesos at pwede nyo itong ibenta ng 320 pesos sa size bilao na 14 po. At pwede kayong tumubo o kumita ng 129 pesos. So yan lamang po, paalam!